Isang longganisang kakaiba man ang pangalan, pero matagal ng bahagi ng pagkakakilanlan ng Kabanatuan. When we say Kabanatuan longganisa, all-time favorite ko ang beef badutay. Yun po talaga, iba po kasi lasa ng gawa ng Kabanatuan. Kaya yun po yung hinahanap-hanap nila. At ang produktong yan, mula pa noong dekada 50, ang bumuhay sa pamilya ni Nanay Lina. At ang recipe ng kanilang batutay, minana pa niya sa kanyang pinakamamahal na ina, si Aling Otya. Noong pong 1951, como yung tatay namin ay nagtatrabaho sa slaughterhouse dito sa Kabanatuan, kasi si tatay ay nag-slaughter ng mga beef. Sabi niya, gumawa tayo ng longganisang baka. Ang pangalan, batutay. Wala pang mga modern na mga equipment na ginagamit. So, it's just manual. Naging mahusay si nanay sa paggawa ng longganisa. At saka, naging consistent. Alam na yung ingredient. Siya si Dorothea Parungao Laheras, mas kilala ng marami bilang si Aling Otya. Bagamat pumanaw na, nananatiling buhay ang kanyang sinimulan. Isa siya sa pinakamatandang nagpapalengke, nagtitinda noon. Maraming naabot yung aming produktong ito dahil sa pagsisikap nila nanay. Mula noon, yun ang kinabuhay namin. Siyam kaming magkakapatid. Nakapag-aral kaming lahat kung saan-saang bansa rin kami napunta. At maging matagumpay naman ng aming mga anak. Dahil doon sa maliit na tindahan ni nanay ng longganisa. At sa paglipas ng halos 7 dekada, dala-dala pa rin ng kanilang pamilya ang parehong recipe na kanyang ipinamana. Yung legacy ni nanay, magpahanggang ngayon, yun ang aming sinusundan. Yung hindi kami nagkakaroon ng added ingredients. Ngayon, si Nanay Lina na ang nagmamanage ng kabuhayang ito. Katuwang niya rito ang isa sa mga apo ni Aling Otya, si Ate Melanie. Ako walang alinlangan noon nung sinabi sa akin ni nanay na nasa Amerika nga ako at sabi niya, anak, umuwi ka na dahil marami akong suking ipapamana sa'yo. Ako panganay kasing babae eh. Ako makwento, maraming masasabi. Como nga biyuda ako, yung isa lang yung aking anak. Ito ay isang blessing talaga kay nanay. Bakit hindi namin pagpupursigihan? Hindi ako nagdalawang isip na kuhanin ito at sasabihin ko, I will excel with this. Kaya lalo pa nilang pina-level up ang kabuhayan nilang ito. Mula sa 5 klase lang noon, ngayon napakarami na nilang produkto. Ngayong panahon na to, ay marami nang kaming varieties na nagawa doon. Kung ano ang gusto nung customer namin, siya namin pinuproduce. Kami nag-introduce nung spicy longganisa nung dumating ako dito noon. And I'm so proud to say na sa akin ang galing yun. Wala ditong gumagawa noon ng maanghang talaga. Dito pa ako bumibili kay 8,000 po.
Masarap po kasi ang produkto po nila. Linis at magandang quality. At sa pagkakataong ito, ipapakita ni Ate Melanie ang paggawa ng original batutay ng Cabanatuan City. Narito po ang mga kakailanganin natin sa paggawa po ng beef batutay. Una po, ang karne ng baka, taba ng baka, karne ng baboy, taba ng baboy. Sa mga ingredients naman po, narito po ang bawang, asin, paminta, asukal, MSG, saka po soy sauce. Gumagamit din po tayo ng isaw po ng baboy. Ang pagkakaiba po ng beef batutay sa ibang longganisa, ang beef batutay po ay manamis-namis. Hindi po katulad ng garlic longganisa, siya po ay maalat. Sa ibang longganisa po, gumagamit po sila ng suka. Ang beef batutay po ay hindi nilalagyan ng suka. Sisimulan na po natin kung paano gawin ang beef batutay. Narito po si Kuya Apollo para po ipakita sa atin ang pagproseso ng batutay. Una po, gigilingin po natin ang baka. Hamleg po ng baka, ang ginagamit po natin sa paggiling po ng beef batutay. Yung part po kasi ng hamleg, yun po yung malaman po at hindi po siya wala po siyang maraming mga gatel. Ganun. Sunod po ang taba ng baka. Sunod po natin ang karne ng baboy. Sunod po ang taba ng baboy. Kailangan ng mga taba para maging chunky ang longganisa natin. Susunod ay bawang. Naglalagay tayo ng katamtamang bawang lamang dahil baka umasim ang ating longganisa. Pagkatapos natin gilingin lahat, tawagin naman po natin si Kuya June para timplahan na ang ating beef batutay. Si Kuya June po, siya po ay 25 years na po sa OCHA. Siya po ang ating taga-timpla ng lahat ng produkto ng OCHA. Una po, asin. Rock salt po ang ginagamit natin. MSG po. Paminta. Sa batutay po, medyo madami pong paminta ang nilalagay. Sunod po, asukal. Sa 5 kilong gagawin nating batutay, naglalagay tayo ng 1 kilong asukal. Sunod po natin ay ang toyo. After pong matimplahan, hahaluin pong mabuti para magpantay-pantay po ang timpla. Noong panahon po nila Lola, ang gamit po nila sa paggiling ay mano-mano lamang. Meron po silang ginagamit na malaking sangkalan at dulok para lang po siya matadtad. Hindi po tulad ngayon, moderno na po at magamit na tayo ngayon ng gilingan. Pag nakita nyo na po na ang mga ingredients ay pantay-pantay nang naihalo sa karne, maaari nyo na pong itong isilid.
Ang susunod naman po natin ay isisilid na po natin siya sa isaw. Narito po si Benson upang isilid po ang ating beef batutay. Hindi po tayo gumagamit ng isaw ng baka sapagkat ang isaw po ng baka ay hamak laki po sa isaw ng baboy. Kaya ang ginagamit po natin, isaw ng baboy. Naalala ko po nung bata-bata pa ako, kinikwento po nung mga tita ko, ang gamit po nila lola na pagsisilid po ng longganisa, mano-mano lang din po. Gumagamit po sila ng balat ng saging po. Yung dahon ng saging. Di po tulad ngayon, meron na po tayong mga kagamitan na moderno para po mapadali ang ating paggawa ng longganisa. Sa isang araw po, gumagawa po kami ng batutay, 30 kilos po a day. Bukod po sa batutay, may iba't ibang klase po kami ng longganisa. Ang bestseller po namin ay ang garlic longganisa. Ang garlic longganisa po ay gumagawa kami ng 300 to 350 kilos a day. After po natin isilid ang longganisa, tatalian na po natin siya. Sa ibang lugar po, kung makikita nyo, ang longganisa po ay dugtong-dugtong. Dito po sa Cabanatuan, kilala po ang longganisa na pinuputol-putol po siya katulad. Masaya po ako dahil bata pa lang ako, namulat na ako sa paggawa ng longganisa. Halos araw-araw, ito na rin ang ulam namin. Kaya masaya ako dahil hanggang ngayon, napapanatili pa rin namin kung ano yung nasimulan ni Lola. Magmula po sa aming Lola, sumunod po sa mga anak, sa aming mga apo, at sa mga susunod pang mga anak-anak na po namin. Sana po, magtuloy-tuloy pa ang nasimula ng aming Lola, na si Lola Ocha Dorotea Lahera. Matapos pong matalian ang ating mga longganisa, dadali na po natin siya sa packing station. Titimbangin na po natin ang ating longganisa. Noong panahon po ni Lola, ang ginagamit po sa pagbabalot ng longganisa ay dyaryo. Pero ngayon, nag-improve na po ang ating packaging. Mas naging presentable na po siya. Sa isang pack po ay kalahating kilo, nilalaman po niya ay 8 piraso. Ito na ang pride ng mga taga Cabanatuan City, Nueva Ecija, ang beef batutay.
siksik sa laman ang longganisang ito, ganoon din kaya kasiksik ang kita mula rito? Sa 1,000 pesos po na puhunan sa beef batutay, makakagawa po ng 3.5 kilos. Ang bentahan po nito ay 370 per kilo. Ang mapagbibilan po, 1,295 at ang kikitain po ay 295 pesos. Sa dinami-rami ng klase ng longganisa sa kapuluan ng Pilipinas, bawat isa ay may kwento. Tulad na lang ng batutay ni Aling Otya, lumago, nakilala at nagtagumpay. Kailangan talagang tatanawin mo. Paano ka ba nakarating dyan sa aking mga karanasan? Hindi ko maisasawalang halaga yung tulong na ibinigay sa akin ng Ama. Ang hindi ko nakakalimutan, pagkatapos ng tagumpay, babalik ako sa Diyos, mananalangin uli ako at magpapasalamat. Yun ang hindi ko makakalimutan. Isa pang napaka-importanteng paalala ni Nanay Lina, lalo na sa mga kabataang patuloy na naghahangad ng magandang kinabukasan. May blessing sa akin ang Diyos. Siguro dahil naging masunurin ako sa aking magulang. At minahal ko yung aking magulang. Nagbigay din ako ng karangalan sa kanila dahil nakita ko natutuwa sila. Tumatak man sa marami ang produktong bumuhay sa kanilang pamilya, higit pa rito ang pinahahalagahan ng pamilya ni Aling Otya, ang tunay na pamana na iniwan sa kanila. Bata pa lang kami namulat na kami sa iglesia. Mula noon, lahat kami may mga tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Proud ako na nagmamay-ari ng pagawaan ng longganisa dito sa Cabanatuan City dahil trabaho ko to.